Magandang araw! Welcome sa ating Light of Life Church Sunday School. Kamusta mga bata? Ngayon ay araw na naman ng linggo, araw para sa Panginoon, kaya tayo ay sama-samang makinig sa Kanyang mga salita at magpuri sa Kanya. Alam ko, handa na kayo, kaya tayo ay magsisimula na sa panalangin. Kausapin natin ang Diyos ng may paggalang mga bata. Tayo ay manalangin, tayo yumuko, pumikit at magsimulang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bagong linggo at sa bagong araw at sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang ikaw ay sambahin at purihin. Gayon din, maraming salamat din po sa oras na ibinigay ninyo upang kami ay makapakinig ng inyong salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng pusong handa na magpuri at makinig sa inyo. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming pastora na magbabahagi ng kanyang salita. Gayon din po, Panginoon, inaalala po namin ang bawat bata na kasali sa Sunday School ngayong linggong ito. Gabayan niyo po at pag-ingatan kami sa lahat ng oras. Ilayo niyo rin po kami sa lahat ng masama o kapahamakan, lalo na Panginoon sa kasakitan na tulad ng COVID-19. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na magtiwala sa inyo. Panginoon, pinupurit sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo naman ay sabay-sabay umawit at sumayaw para sa Panginoon. Tumayo ka mga bata at lahat ay sumali sa ating pag-awit at pagsayaw. So loved the world that he gave his only son, who gave his life to pay for all our sin, that whoever believes in him will have eternal life. With news like that we just can't hold it in, so don't hold it back, just let it out. No one should have to live without the message of eternal life. Jump up, shout it out. We've got good news to sing about, 'cause Jesus died and rose again. Jump up, shout it out. It's time to tell the world about the good news that Jesus died for them. We are good news. Hey, that's what I call good news. God so loved the world that he gave his only son, who gave his life to pay for all our sins, that whoever believes in him will have eternal life. With news like that we just can't hold it in, so don't hold it back, just let it out. No one should have to live without the message of eternal life. Jump up, shout it out. We've got good news to sing about, 'cause Jesus died and rose again. Jump up, shout it out. It's time to tell the world about the good news that Jesus died for them. We have good news. That's what I call good news. So clap your hands, stomp your feet, praise the Lord. We have been set free. Shout the joy to the King of Kings. By His blood we've been redeemed. Jump up, shout it out. We've got good news to sing about, 'cause Jesus died and rose again. Jump up, shout it out. It's time to tell the world about the good news that Jesus died for them. Jump up, shout it out. We've got good news to sing about, 'cause Jesus died and rose again. Jump up, shout it out. It's time to tell the world about the good news that Jesus died for them. We have good news.
you put your right hand out. Put your right hand in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. Put your left hand in, you put your left hand out. Put your left hand in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. And that's what it's all about. Put your right foot in, you put your right foot out. You put your right foot in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your left foot in, your left foot out. You put your left foot in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. And that's what it's all about. You put your head in, you put your head out. You put your head in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out. You put your whole self in and you shake it all about. You give your heart to Jesus and you turn yourself around. That's what it's all about. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. And that's what it's all about. Everybody, give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. And that's what it's all about. Yeah. Oras na para makinig tayo sa ating memory verse ngayong linggo. Pakinggan natin mga bata ang ituturo ni Teacher Jamie Lynn. Makinig mabuti. Kumusta mga bata? Ngayong linggo ay mayroon tayong pag-aaralan na bagong memory verse. Ngunit bago natin basahin ang ating memory verse, meron akong nais itanong. Mga bata, paano nadudumihan ng isang damit? Maaari kapag ito'y natalsikan ng putik, nalaglagan ng pagkain, namatyahan, o di kaya nadikit sa maduming bagay. Ngunit alam niyo ba mga bata na hindi lamang damit ang pwedeng madumihan? Maging ang ating puso ay maaaring madumihan. Ngunit sa paanong paraan? Ito ay sa pamamagitan ng mga bagay na ating iniisip, sinasabi, o ginagawa na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos o sa madaling salita, kasalanan. Mga bata, kung ang damit ay maaaring labahan upang maging malinis muli, paano naman natin mapapalinis ang ating mga puso? Ito ay sa pamamagitan ng paglapit natin sa Diyos gaya ng ipapakita ng ating memory verse. Sinabi sa Awit 51 verse 7. Sabayan ninyo ako sa pagbasa. Awit 51 verse 7, Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Mga bata, ano ang hiniling ng mga awit? Hiniling niya na siya ay linisin at hugasan mula sa pagkakasala, upang siya ay pumuti ng lubos-lubusan. Mga bata, gayon din naman, tayo ay lumapit sa Diyos sa panalangin, humingi ng tawad sa Kanya at hilingin natin na gawin niya tayong malinis, sapagkat walang ibang paraan upang tayo mapawalang sala o maging malinis kundi sa pamamagitan lamang ng pagpapatawad mula kay Jesucristo. Makinig kayo sa lesson mamaya na ituturuan ni Pastora Shane
upang masigit pa ninyong maunawaan kung paano tayo magiging lubusang malinis. Upang makabisado natin ang memory verse, gagawin natin ang act a word. Simple lang ito mga bata, gagayahin nyo lamang ang action na aking ginawa habang binibigkas ang memory verse. Ngunit basahin natin muna muli ang ating memory verse. 1, 2, 3, go! Awit 51 verse 7. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputiin ng lubos-lubusan. Awit 51 verse 7. Gayahin ninyo ako mga bata. Awit 51 verse 7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Awit 51 verse 7. Mahirap ba mga bata? Gawin natin na isa pang ulit. Awit 51 verse 7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Awit 51 verse 7. Gawin natin na isa pang ulit. Awit 51 verse 7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Awit 51 verse 7. Mga bata, sa huling pagkakataon, gusto ko kayo na lang 1, 2, 3, go! Sana mga bata nakabisado niyo ang ating memory verse. Huwag ninyong kalimutang mag-send sa ating group chat sa Messenger. Kung kayo man ay nahihirapang mag-send o mag-record ng video, maaari kayong makisuyo sa inyong mga magulang o sa sino mang nakakatanda sa inyong bahay. Maaari din kayong lumapit sa mga guro na malapit sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Bago tayo magpatuloy sa ating mga aralin, pakinggan muna natin ang ating announcement na sasabihin sa atin ni Teacher Lian. Magandang umaga mga bata. Para sa ating announcement ngayon, una, ligtas na sumali sa ating Sunday School. Tandaang magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay para mag-Sunday School. Pangalawa, para sa ating Bible reading ngayong week, basahin ng Mateo 6 verse 5 to 7 verse 29 at Mateo 13. Ilista ang pangalan sa ating group chat pagkatapos magbasa at mag-send din ng picture habang nagbabasa. At panghuli, ang ating Vacation Bible School ay sa July 19 hanggang July 23. Mga bata, sana lahat kayo ay makasama sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun lamang mga bata. Salamat! Thank you, teachers! Ayan, narinig nyo mga bata. Ang ating Bible School ay sa July 19 to 23. Abangan ninyo ang ating mga gagawin. At ako ay magpapalista na ng pangalan sa mga batang gustong sumali. Basta lagi lang kayong mag-abang ng mensahe sa ating group chat. Sino ba dito ang handa ng sumali? Mabuti kung ganon. Malapit na ang inyong bakasyon, parang sa susunod na linggo, hindi ba? Gamitin natin ang ating mga libreng oras para pag-aralan ang salita ng Diyos. Ngayon, makikinig naman tayo sa ating lesson para sa linggong ito. Nung nakaraang linggo, nakilala natin si Ruth. At nung nakaraan naman, nakilala natin si Jephthah. Sino kaya ang pangatlong taong makikilala natin ngayon? Hindi ba ang pinag-aaralan natin ay ang God cares when children are sad? Tumutulong at nagmamalasakit ang Diyos para sa lahat ng tao at maging sa mga bata. At ang pangatlong taong makikilala natin sa linggong ito ay si Samuel. Sabihin mo nga, Samuel. Sino kaya si Samuel at ano kaya ang kanyang kwento?
Handa na kayong makinig, hindi ba? So, tumahimik muna. Huwag muna kausapin ang katabi. At alamin natin ang aral na matututunan natin mula sa Biblia ngayong araw na ito. Bago yun, meron muna ako sa inyong ipapakitang picture. Tingnan mo ang larawan. Ano ang iyong makikita? Tama, napakaraming basura. At ito rin ay napakarumi. At sa palagay ko, kung nakikita natin talaga ito ng totoo, maaamoy din natin kung gaano ito kabaho. Dahil ito ay bundok ng basura. Pero mga bata, meron ka bang napapansing kakaiba sa larawan? Siguro napansin mo rin ito. Dahil sa gitna ng napakaruming lugar na ito ay may nag-iisang maganda at puting bulaklak. Nakita mo ba yun? Ito ang puti at magandang bulaklak. Alam mo ba mga bata, ang larawan na ito ay katulad ng ating mundo. Dahil ang ating mundo ay puno ng kasalanan. Ang mga tao ay makasarili, puno ng galit, pag-aaway-away at kaguluhan. Tunay nga na ang ating mundo ay puno ng marurumi at mapapangit na mga bagay at mga sitwasyon. Ito ay dahil ang mundo ay puno ng kasalanan. Ganun pa man mga bata, merong mga taong katulad ng puting bulaklak na nakikita natin sa larawan na nagnanais na mabuhay ng malinis o magkaroon ng buhay na iba sa ibang mga tao dahil sila ay naghahangad na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mga bata, ang ating Diyos ay banal. Or sa English, holy. Kaya nga, tayo na mga makasalanan ay hindi katanggap-tanggap para sa Kanya. Ang mundo natin, hindi ba ay marumi at makasalanan? Lahat ng ito ay pagsuway sa utos ng Diyos. Ano ba ang mga halimbawa ng mga kasalanang nagagawa ng batang tulad mo? Marahil, pakikipag-away, pandaraya, pagsisinungaling, pagmumura, pangungupit, pagsagot sa mga magulang o sa nakakatanda, pagsuway sa kanilang utos at ganun din sa utos ng Diyos. Pero dahil tayo ay laging nagsa-Sunday school at nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ba mas ninanais nating sumunod na sa Kanya at mabuhay ng tama at malinis at hindi na mabuhay sa kasalanan. Pero ang tanong, posible kaya ito? Pwede kaya tayong mabuhay ng iba sa ating mundo? Na kahit na ang lahat ng tao ay nagkakasala, pwede ba tayong mag-iba at sumunod sa Diyos? Pwede ba tayong maging katulad ng bulaklak na ito na malinis, maganda sa gitna ng pangit at maruming kapaligiran? Malalaman natin sa pamamagitan ng ating kwento tungkol kay Samuel. Malalaman natin kung posible ba ang magkaroon ng buhay na malinis at matuwid. Kilalanin na natin si Samuel. Si Samuel, mga bata, ay nagtatrabaho sa tabernacle ng Diyos o sa panahon na yun, templo ng Diyos. Siya ay tumutulong sa paring si Eli. Ang tabernacle sa panahong iyon ay lugar kung saan ang mga Hudyo ay sumasamba sa Diyos at kung saan nagtatrabaho ang paring katulad ni Eli. Siguro si Samuel, siya ay tumutulong sa paglilinis, sa pag-aayos sa templo at iba pang mga gawain. Siguro maganda rin ang trabaho niya doon.
Pero alam mo ba, hindi lang si Samuel ang nagtatrabaho sa templo. Kasama niya dito ang dalawang anak ni Eli, na makikita niyo rin sa larawan. Ngunit, hindi katulad ng kanilang ama, ang dalawang anak ni Eli ay masama. Halimbawa na lang, tingnan natin ang video kung ano ba ang kanilang ginagawa. That he can roast. Take as much as you want, but first let us sacrifice the fat to the Lord. What's going on? Well, that man is a servant of the priests. The other man is taking his lamb to the altar where it will be offered to God in a holy sacrifice. It is not right. You demand that the priest portions of my sacrifice be the finest. But what about God? Doesn't he deserve our best? Right. The man is right. If you do not give it to them now, I will take it by force. You are supposed to be priests of the Lord. How Or can you... perhaps you would rather someone else be allowed to make an offering in your place today. Take what you will. They are supposed to take their share of what is left after the offering of the best parts. What they are doing is an offense against God. Excellent choices. Anyone else have a problem? Ayan, nakita natin na ang mga anak ni Eli, sa halip na ibigay nila ang offering o kaloob, alay ng mga tao sa Diyos, pinipili nila ang magagandang parte at ito ay ginagawa nilang kanilang pagkain. At sila rin ay makasarili, sakim at bayolente. At dahil dito, sila ay labis na nagkasala sa Diyos. Katulad ng mga anak ni Eli, mga bata, kapag pinipili nating sundin ang gusto natin sa halip na sundin ang utos ng Diyos, tayo ay nagkakasala. Kapag tayo ay nag-iisip, nagsasalita at gumagawa ng masama, tayo ay nagkakasala. At ang lahat ng mga kasalanang iyon ang nagpaparumi sa atin. At dahil din dito, nalalayo tayo sa malinis at banal na Diyos. Ang mga anak ni Eli ay hindi naging mabuting halimbawa para sa batang si Samuel. At dahil ito ang nakikita ni Samuel na ginagawa ng mga tao sa kanyang paligid, siguro siya rin ay natukso na gayahin sila. Pero si Samuel ay iba dahil siya ay hindi sumunod sa masama nilang halimbawa. Kahit na pa ang kanyang paligid ay gumagawa ng masama, pinili ng batang si Samuel na sumunod sa Diyos. Kaya nga, tingnan ulit natin kung ano ang mangyayari sa kanya. Samuel. Yes? What is it? Did you call me? No, I did not call you. Go back to sleep. Samuel. Here I am, for you called me. I did not call you, my son. Lie down again. Samuel. Here I am, for you did call me. Son, I believe that you may be hearing the voice of God. If he calls to you again, say, "Speak, Lord, your servant is listening."
Samuel. Speak, Lord. Your servant is listening. I am about to do something in Israel that will make the ears of all who hear it tingle. I am going to carry out all my threats against Eli and his family from beginning to end. Napanood mo ba? Narinig ni Samuel ang tawag at ang boses ng Diyos. At siya ay sumagot at nakinig dito. Mga bata, ito ang unang paraan kung paano tayo maaaring mabuhay ng malinis at matuwid. Ano nga ito? Basahin natin ng sabay-sabay. Makinig sa salita ng Diyos. Mahalaga na makinig tayo sa salita ng Diyos, mga bata, at ito ang Biblia. Sa pamamagitan nito, matututunan natin ang salita ng Diyos. Makikilala natin ang Diyos at malalaman natin kung ano ba ang nais niyang ating gawin. Si Samuel, mga bata, ay nakinig sa salita ng Diyos. At dahil dito, natutunan niya kung ano ang dapat at hindi niya dapat na ginagawa. At hindi lang yon, mga bata, sa Biblia din natin naunawaan o nalaman ang tungkol sa napakalaking pag-ibig ng Diyos para sa atin. Nakita natin kanina kung paanong hindi tayo maaaring makalapit sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, hindi ba? Ngunit si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus para sa ating mga kasalanan. Pero mga bata, meron tayong dapat gawin. Bago tayo mapatawad ng Diyos, dapat una ating aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan at hingiin natin kay Jesus na tayo ay kanyang linisin at patawarin. Ito nga ang sinasabi sa atin ng memory verse, hindi ba? Awit 51 verse 7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Bago tayo makapamuhay ng malinis at matuwid, mga bata, ano ang kailangan nating gawin? Sabay-sabay nating basahin, humingi ng tawad sa Diyos at manampalataya kay Jesus. Tayo ay lumapit kay Jesus at sabihin sa Kanya ang ating mga nagawang kasalanan at tayo ay humingi ng tawad. Halimbawa na lang, tayo ay pwedeng manalangin, Panginoon, patawarin niyo po ako dahil po ako ay nakapagmura at nakapagsalita ng hindi magagandang salita ngayong araw na ito. Patawarin niyo po ako dahil inaway ko ang aking kaibigan o ang aking kapatid. Patawarin niyo po ako kung hindi ko sinunod ang aking mga magulang. Sa ganitong paraan, mga bata, inaamin natin na tayo ay nagkasala at humihingi tayo ng tawad. At dapat rin tayong manampalataya sa ginawa ni Jesus para sa atin, na sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, tayo ay nalinis at napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At kung ito ay iyong gagawin, ikaw ay patatawarin ng Diyos at tatanggapin sa kanyang pamilya. At katulad ni Samuel, ikaw ay tutulungan ng Diyos na mabuhay ng iba at malinis dahil bibigyan ka ng lakas ng Diyos na magbago at sumunod sa Kanya. Ito na ngayon si Samuel. Siya ay tumanda
at nagpatuloy na naglingkod sa Diyos, at siya ay naging isang pari. Itinuro niya sa mga tao ang mga mensahe at salita ng Diyos. Sinunod ni Samuel ang Diyos sa kanyang buhay at patuloy siyang naging tapat sa Diyos. Kung ikaw ay isang Kristiyano at sinasabi mong naniniwala ka kay Jesus, dapat din ikaw ay mabuhay ng tama at malinis at tutulungan ka ng Diyos. Sabihin mo nga, mabuhay ng malinis at matuwid. Kaya nga mga bata, halimbawa, meron kang kaibigan na nagyaya sa'yong manood sa YouTube o sa Facebook ng mga bagay na hindi tama, bastos, puro mura, puro away. Ikaw ba ay susunod? Kung may mga taong nagsasabi sa'yo, gawin kung ano ang mali. At ito rin ang iyong nakikita na ginagawa ng tao sa iyong paligid. Ito ba ay iyong gagayahin? O kaya naman, may ibang tao magsasabi sa iyo, huwag ka na magbasa ng Biblia, huwag ka nang mag-Sunday school, huwag ka nang makinig sa mga itinuturo ng church o ng simbahan. Ito ba ay iyong susundin? Dapat? Hindi. Hindi natin dapat gawin ang mga bagay na mali dahil hindi natutuwa ang Diyos dito. Kaya nga, ang ikatlong bagay na dapat nating gawin upang mabuhay ng malinis at matuwid, sabay-sabay ulit nating basahin. Magtiwala sa tulong ng Diyos at maging mabuting halimbawa sa iba. Sa totoo, mahirap mabuhay ng iba. Mahirap ang sumunod sa Diyos kung ang lahat ng tao sa paligid mo ay gumagawa ng masama. Kaya kailangan nating humingi ng tulong sa Diyos. Pwede tayong manalangin. Bigyan tayo ng lakas na sundin ang kanyang mga utos at mga salita. At importante na kahit na tayo ay mga bata, maging mabuting halimbawa tayo sa iba para ang mga taong nakikita ang ating buhay ay magkaroon din ng paghahangad na sundin ang Diyos. Ito ba ay iyong gagawin? Mabuti kung ganon. Patuloy nating ipanalangin sa Diyos ang ating memory verse, Awit 51 verse 7. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Awit 51 verse 7. Nakita natin na posible nga mga bata ang mabuhay ng malinis at matuwid sa marumi at makasalanang kapaligiran. Naalala niyo ba ang tatlong bagay na pwedeng nating gawin? Una, makinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, humingi ng tawad sa Diyos at manampalataya kay Jesus. At pangatlo, magtiwala sa tulong ng Diyos at maging mabuting halimbawa. Kung ito ang ating gagawin, maaari tayong mabuhay ng iba at maaari nating papurihan at bigyang kaluguran ang Diyos sa ating buhay. Gusto mo ba itong gawin mga bata? Mabuti kung ganon. Dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Samuel. Abangan naman natin kung sino ang ating makikilala sa susunod na linggo. Sa ngayon, tayo ay magtapos na sa panalangin. Tayo na ay tumahimik, yumuko, at kausapin ng Diyos ng may paggalang. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa araw na ito na iyong binigay sa amin. Salamat po sa mga guro na nagturo sa amin ng iyong salita.
Natutunan namin na kung hindi namin susundin ang iyong mga salita, mananatili pa rin kaming marumi sa iyong mga mata. Kung tenga lamang ang aming gagamitin at hindi ang aming mga kamay, hindi namin matatawag ang aming mga sarili na anak ng Diyos. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas upang masunod namin ang iyong tinig. Tulungan niyo po kaming sumunod sa aming mga guro at higit sa lahat ay sa aming mga magulang. Ilayo niyo po kami sa kasamaan at sa tukso. Gabayan niyo po kami at ingatan sa inyong mga kamay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito tayo nagtatapos mga bata. Sana isa puso ang ating mga natutunan at mahalaga na ito ay ating gawin at sundin. Patuloy na sumali sa ating Bible reading program at maghanda para sa ating Summer Bible School or Vacation Bible School. See you next Sunday. Paalam! Don't be afraid.